Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit, 94 verse 12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung paano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi rito po sa tanikalang lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba papang ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Silang dapat na may responsibilidad sa pagpatakbo ng ating negosyo noon, papang. Sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ay pinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na kukuha sa mga puno mismo ng rubber ay na ipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, papang. Kailan pa ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hinihingi mo sa akin yan, kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, papang. Salamat po, papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona. Kaya lang malaking suti lang anak mo eh. Tiyak palagi na yang kasama ng barkada niya mga demotor dito sa atin. Naku naman, Juvencia. Hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, mamang. Tignan ko lang kung ang iyang mukha mo ang masisira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Juvencia. Sa iyong pagsasalita baka mga papahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagdalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayo magsama mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si mamang talaga super sungit. Palibhasa, may pagkakastila dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at natutuli ng mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto silang pasiklaban ko sila sa pagmumotor. Itutodo ko na itong silyador. Apat, humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Aha, kumain kayo ng alikabok. Habol. Aya, tudo gasolina na ako. Leona! Sasadsad ako sa buhanginan. Leona! Leona! Leona, buhay ka pa ba? Leona! Ari ko po ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka. Tulungan mo ako.
na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan. Ah, ari ko po. Pwede ba, mamang? Huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilaya na nga ako. Mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi. Aksidente iyon. Papanong hindi ka maaaksidente? Isatulin mo ba namang magpapatakbo ng motor? Para bang dalawa ang buhay mo? Kaya ayan tuloy nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Juvensya? Tigilan mo na ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Ha ha ha, kumusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor, bali pa ang iyong paa at pasa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako at makapagmumotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala ka ng motor kasi binenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibibenta ni Mamang? Imotor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Ha ha ha, kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakita nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang nasunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam kapag may maganda na nangyari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipakikita ko kay mamang na kaya ko mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na yung sundan natin. Si Manong Rodney ayun sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Ano paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offend ata kita. Wala lang yun, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pues, ako hindi natutuwa sa pingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Manila? Ang buhay ng buhay ang pinakialaman ninyo? Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong maligaw sa akin, ngayon pa lang busted ka na, chismoso. Bakit ikaw pa ang napili? Ngayon ang puso ko'y sawi. Kay simple lang ng aking hiling, na madama mo rin ang pait at bighati. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin yung pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di bali sana kung walang nakakarinig, nandun pa naman yung guard. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pakialamerong iyon?
at kibait-bait mo sa kanya. Huwag mo sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin eh. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Manila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona, ano nangyari sa iyo? Tulong, guard! Di ko kaya! Matutumba kami! Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako kasunod mo kung magkataon sa lupa ka bumagsak. Alam mo bang sinadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung meron pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo, tao ka? At masama pala ang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas na anak natin. Meron pa naman akong pera doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bimbing. Si Dudong naman kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dudong. At gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Paano na kami ng mga bata kung wala ka na, Zosimo? Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliit pa ang mga anak ko nang namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo.
Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa. At totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailanman di niya kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon.